Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? May mga sandaling ang pag-ibig ay parang isang marupok na salamin. Minsan buo, minsan basag. Ngunit paano kung ang mismong mga piraso ng basag na salamin na iyon ang magpapakita sa iyo ng pinakamasakit, ngunit pinakatotoong refleksyon ng iyong puso? Sinasabi nilang ang pinakamalaking kasinungalingan ay yaong ibinubulong natin sa ating sarili para lang makatulog ng mahimbing sa gabi. Paano kung ang kasinungalingang yon ay nakatakdang gumuho sa harap mismo ng daan-daang panauhin sa pinakamahalagang araw ng iyong buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino at Tala. Perpekto ang lahat. Yan ang salitang paulit-ulit na sinasabi ni Lino Dalisay sa kanyang isipan, na tila isang dasal na kapag inulit-ulit ay magkakaroon ng katotohanan. Perpekto ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat, humahalimuyak sa amoy ng mga puting lila na nakapalibot sa engrandeng altar ng Villa Esmeralda. Perpekto ang marahang tugtog ng violin na nagpapahiwatig na malapit nang magsimula ang seremonya. Perpekto si Mahalina del Fuego, ang babaeng nakakapit ngayon sa kanyang braso, na tila isang diwatang bumaba mula sa langit sa suot nitong pangkasal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagiging perpekto, may isang butil ng malamig na pawis na gumapang sa sentido ni Lino. Hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, isang bagay na tila naramdaman ni Halina. "Huwag kang kabahan, mahal." Bulong nito sa kanya, ang boses ay matamis, ngunit may pamilyar na kasarinlan. "This is our day, ang araw na matagal nating hinintay." Tumango si Lino, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa mga panauhin, mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo at politika. Lahat ay nakangiti, lahat ay saksi sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang yugto na pilit niyang isiniksik sa kanyang isipan bilang ang tunay na kaligayahan, pero ang isipan ay mapaglaro. Sa isang iglap, ang amoy ng mamahaling lila ay napalitan ng pamilyar na halimuyak ng sampagita. Ang engrandeng villa ay naging isang maliit at lumang kapilya, at ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi ay hindi na si Halina. Tala. Ang imahe ng kanilang kasal noon ni Tala ay biglang sumulpot sa kanyang alaala. Simple, tahimik, at walang kahit sinong importanteng tao. Tanging sila lang dalawa, at ang isang ngiti mula kay Tala na mas maningning pa sa lahat ng diamanteng suot ni Halina ngayon. Isang ngiting pinatay niya, isang alaala na dapat ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Ipinilig ni Lino ang kanyang ulo, pilit na iwinawak si ang multo ng nakaraan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Halina, na tila doon kumukuha ng lakas. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Si Halina ang nagligtas sa kanya mula sa pagkawasak. Nagsimulang tumugtog ang organ, ang hudyat na handa na ang lahat. Ngumiti si Halina sa kanya, isang ngiting tagumpay. Inangat ni Lino ang kanyang tingin patungo sa malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Naghihintay na ito'y bumukas at tuluyan nang magsimula ang kanyang bagong buhay. Ngunit hindi ang inaasahan niya ang nangyari. Biglang natigil ang musika. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit, na sinundan ng mahihinang bulungan mula sa mga bisita. Nangunot ang noo ni Lino. Bakit tumigil? Anong nangyayari? At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito. Ang marahang pag-ugit ng malaking pinto ng villa. Hindi ito bumukas ng marangya. Dahan-dahan lang, na tila may pag-aalinlangan. Ngunit sapat na yon para mapako ang tingin ng lahat sa kung sino ang darating. Hindi ito ang flower girl. Hindi rin isa sa mga abay. Isang babae ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng magarbong damit. Isang simpleng puting bestida lamang na tinatangay ng hangin ang laylayan. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, at sa kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong kolorete. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malakas na puwersang humigop sa lahat ng hangin sa loob ng silid. Si Tala Bonifacio,
ang dati niyang asawa. Nakatayo lang ito roon, sa bukana ng pinto. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Lino. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa magkabilang gilid niya, may dalawang batang lalaki at isang babae na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang tatlo ay magkakamukha. Tila mga munting anghel na may seryosong mga mukha. At habang sila'y dahan-dahang humahakbang pasulong, kasabay ng kanilang ina, ang mga bulungan ng mga tao ay unti-unting naging malakas na pagkamangha. Dahil ang mga mukha ng tatlong batang iyon, ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng panga, ang mga mukha nila ay tila mga munting salamin ng kanyang sariling mukha noong siya'y bata pa. Hindi maari. Naramdaman ni Lino na nanlamig ang buong katawan niya. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Tala at ang tatlong bata na dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Tila napako si Lino sa kanyang kinatatayuan. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang perpektong araw na kanyang binuo ay biglang gumuho at ang mga piraso nito ay sumusugat sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi, narinig niya ang isang matinis na bulong na puno ng kamandag. Isang tinig na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang boses ni Halina. Ano ang ibig sabihin nito? Isang segundo. Isang segundo lang ang kailangan ni Mahalina del Fuego para mabalik sa kanyang sarili. Sa loob ng isang segundong iyon, habang ang lahat ay nakatitig sa multo ng nakaraan ni Lino, ang isipan ni Halina ay tumakbo ng mas mabilis pa sa isang kabayong puro ang lahi. Paano? Paano nangyari ito? Ang plano ay perpekto. Bawat detalye ay plinano niya ng buong ingat. Ang pagpapadala ng imbitasyon kay Tala na nakasulat sa paraang tila isang insulto ay bahagi ng kanyang tagumpay. Inasahan niyang darating ito, mag-isa, mukhang kaawa-awa at malulunod sa kahihiyan habang pinapanood siyang pakasalan ang lalaking inagaw niya. Ngunit hindi niya inasahan ang mga bata. Ang tatlong buhay na ebidensya. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Halina, ngunit agad niya itong sinupil. Ilang taon niyang hinintay ang sandaling ito. Ang araw ng kanyang paghihiganti sa pamilyang Dalisay. Hindi siya papayag na sirain ito ng isang hamak na babae at ng mga bastardo nito. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Lino sa kanyang tabi. Nakita niya ang pagkalito at kung hindi siya nagkakamali, isang kislap ng pananabik sa mga mata nito habang nakatingin sa mga bata. Doon niya naintindihan, kailangan niyang kumilos. Agad. Ang takot sa kanyang puso ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Ginamit niya ang apoy na yon para magpainit sa kanyang mga mata hanggang sa namuo ang mga luha. Ang kanyang perpektong ngiti ay naging isang nangiwiwa ng sakit at pagtataksil. Ito ang kanyang pinakamagaling na talento. Ang pag-arte. Tingnan mo ang ginagawa niya sa atin. Mahal. Humikbi siya. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis. Ikinapit niya ang kanyang sarili kay Lino na parang isang basong malapit ng mabasag. Sinisira niya ang araw natin, ang pinakamasayang araw ng buhay natin. Gumana ito. Ang atensyon ni Lino ay nabaling mula kay Tala patungo sa kanya. Nakita ni Halina ang pagkakasala sa mukha nito. Magaling. Ito ang Lino na kilala niya. Mahina kapag may isang babaeng umiiyak sa harap niya. Ngunit hindi pa yun sapat. Kailangan niyang wasakin ang kredibilidad ni Tala. Dito at ngayon, sa harap ng lahat. Sa isang iglap, bumitaw siya kay Lino at mabilis na lumapit sa event coordinator na tulala sa gilid. Walang babala niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay nito. Ang biglaang pag-feedback ng tunog ay nagpabalik sa ulirat ng lahat ng naroroon. Ngayon, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Patawarin ninyo ako. Simula niya mo, ma.
Ang boses ay nanginginig ngunit malakas. Hindi ko inaasahan na sa araw ng aking kasal ay masisira ito ng isang desperadong babae. Lumingon siya, ang mga mata ay nagbabaga at itinuro niya si Tala na ngayon ay nakatayo na sa gitna ng pasilyo na papaligiran ng mga nagbubulungang bisita. Huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Halina. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Ang babaeng yan ay gagawin ng lahat para lang masira kami ni Lino at ang mga batang yan. Huminto siya sandali para mas lalong maging dramatiko ang kanyang susunod na sasabihin. Ibinaba niya ang kanyang daliri mula kay Tala at itinuro ang isa pang lalaki na ngayon ay nagtatangkang lumapit. Si Dr. Sinag Reyes, ang matalik na kaibigan ni Lino. Ang mga batang yan ay bunga ng kataksilan nila ng matalik na kaibigan mo, Lino. Isang malakas na gasp ang umalingaw-ngaw sa buong villa. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Nakita ni Halina ang gulat at sakit sa mukha ni Sinag at ang panibagong pagdududa sa mga mata ni Lino. Perpekto. Ito ang kasinungalingan na ilang taon na niyang maingat na itinatanim sa isipan ni Lino. Ang mga pekeng litrato, ang mga malisyosong kwento, ang mga patagong pagpaparinig. Ngayon ang anihan. Tumingin siya kay Lino, ang mga mata ay puno ng luha. Pinalayas mo siya dahil sa pagtataksil niya sa'yo, hindi ba, mahal? Ngayon, bumalik siya dala-dala ang bunga ng kanyang kasalanan para guluhin tayo. Ang mga bisita ay nagkatinginan. Ang kwento ng paghihiwalay ni Lino at Tala ay hindi lingid sa kaalaman ng alta sosyedad, ngunit palagi itong nababalot ng misteryo. Ngayon, binigyan sila ni Halina ng isang simple at makatas na paliwanag. Isang taksil na asawa at isang kaibigang ahas. Umupo si Doña Liwayway Dalisay sa unahan. Ang mukha ay parang isang maskarang hindi mabasa. Ngunit hindi yun alintana ni Halina. Ang mahalaga ay si Lino. At nakikita niya, ang lason ay nagsisimula nang kumalat sa puso ng lalaki. Ang panalo ay abot kamay na niya muli. Ang ingay. Iyon ang unang napansin ni Tala Bonifacio. Ang ingay ng daan-daang taong humuhusga sa kanya. Ang matinis na boses ni Halina na tila mga pako na tumutusok sa kanyang sentido, ang nakabibinging katahimikan mula sa lalaking dapat sana ay kilala siya higit kanino man. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa puso ni Tala. Ito na iyon. Ang puntong wala ng atrasan. Hinigpitan niya ang hawak sa maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Si Amihan, ang kanyang panganay na lalaki, ay tumingala sa kanya. Ang mga mata ay salamin ng mga mata ni Lino, puno ng pag-aalala. Sa kanyang kaliwa, si Hiraya, ang kanyang bugtong na prinsesa, ay isiniksik ang mukha sa kanyang bestida. At si Likha, ang bunso ay buong tapang na nakatingin sa paligid, na tila sinusuri ang bawat anino. Ang kanyang tatlong tala, ang kanyang lakas. Hinarap niya ang mga akusasyon ni Halina nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Narinig niya ang bawat salita, bawat patutsada. Naramdaman niya ang bawat mapanuring tingin, ngunit hindi siya natinag. Dahil sa loob ng maraming taon, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, sanay na siyang harapin ng mas malupit na kaaway, ang kanyang sariling mga duda at sakit. Ang mga salita ni Halina ay wala ng bigat kumpara sa bigat ng mga gabing umiiyak siya habang yakap-yakap ang tatlong sanggol, nag-iisip kung saan siya nagkamali. Tumingin siya kay Lino at doon, sa gitna ng galit at pagkalito sa mga mata nito, nakita niya ang lason na matagal nang gumagapang sa puso nito. Hindi ito nagsimula ngayon. Nagsimula ito noon pa, sa mga bulong ni Halina, sa mga kasinungalingang itinanim nito na diniligan ng sariling kahinaan at pride ni Lino. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi. Ilang linggo na ang nakalipas.
Umuwi siya mula sa pagtitinda ng mga cake na siya mismo ang gumawa, pagod at amoy asukal. Sa ibabaw ng kanyang lamesa may isang sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang address niya lang na sulat kamay. Sa loob, isang mamahaling imbitasyon sa kasal. Ang kasal ni Lino at Mahalina. At sa ilalim nito, may isang maliit na papel na may mga salitang nakamakinilya. Ang katotohanan ay kailangang marinig. Ang kinabukasan ng mga anak mo ang nakasalalay dito. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang yon. Sino ang nagpadala? Bakit? Ngunit sa huli, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang mensahe. Ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Hanggang ngayon, pinili niyang manahimik. Umiwas siya sa gulo. Pinalaki ang kanyang mga anak sa isang simpleng buhay. Malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng pamilya Dalisay. Inisip niya na sapat na yon. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak, na ngayon ay nasa edad na para magtanong tungkol sa kanilang ama, alam niyang hindi na siya maaaring magtago pa. Ang katahimikan niya ay hindi naginto. Ito'y naging isang rehas na nagkukulong sa karapatan ng kanyang mga anak na makilala ang kanilang pinagmulan. Sinag! Anong totoo dito? Ang sigaw ni Lino ay tila isang sampal na gumising kay Tala mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Nabaling ang atensyon ng lahat kay Dr. Sinag Reyes na ngayon ay nakatayo na. Ang muka ay namumula sa galit at hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sinag, inunahan na siya ni Tala. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, hindi rin pasigaw. Mahinahon ito, ngunit may bigat at kalinawan, na tila isang kampanang tumunog sa gitna ng katahimikan, pumuputol sa ingay ng mga akusasyon. Hindi ako naparito para sa iyo, Halina. Diretso siyang nakatingin sa babaeng umagaw ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi para dito. Nandito ako para sa ama ng mga anak ko. Dahan-dahan, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lino. Ang lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng pag-ibig na pilit niyang ibinaon ay lumabas sa kanyang mga mata. Tanungin mo ang puso mo, Lino. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit nanatiling matatag. O kung hindi mo na kayang pakinggan yan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa direksyon kung saan nakaupo ang matriarka ng mga Dalisay. Isang babaeng palaging nagpakita sa kanya ng kabutihan noon, ngunit nanahimik nang siya'y palayasin. Tanungin mo ang iyong ina. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila isang bomba na sumabog sa katahimikan. Lahat ng ulo, kasama na ang kay Lino at Halina, ay sabay-sabay na lumingon patungo kay Doña Liwayway Dalisay. Para kay Doña Liwayway Dalisay, ang oras ay tila bumagal. Habang ang lahat ay nalulunod sa dagat ng drama at iskandalo, siya ay nanatiling isang islang, hindi naaabot ng alon. Nakaupo siya ng tuwid sa kanyang silyang na sa unang hilera. Ang kanyang mamahaling bestida ay hindi nagagalaw. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas na walang mababakas na kahit anong emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang kalmado, ang kanyang isipan ay gumagana na parang isang grandmaster ng chess. Kinakalkula ang bawat galaw, pinag-aaralan ang bawat reaksyon. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Tala, isang babaeng mas lalong pinatibay ng panahon at pagdurusa. Nakita niya ang tatlong apo na hindi pa niya kailanman nayakap. Ngunit ang dugo ng mga Dalisay ay malinaw na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Nakita niya ang perpektong pag-arte ni Mahalina del Fuego. Isang pag-arteng napakagaling na kung hindi lang niya alam ang katotohanan ay baka naniwala rin siya. Ngunit alam niya. Matagal na niyang alam. Hindi siya kailanman nagtiwala sa babaeng iyon. Mula pa noong unang beses na ipakilala ito ni Lino bilang kanyang bagong kaligayahan, mayroon nang hindi tama. Si Halina ay masyadong perpekto, masyadong matamis,
Masyadong maalam kung ano ang sasabihin at kung kailan ito sasabihin. Para siyang isang prutas na makintab sa labas, ngunit alam ni Doña Liwayway na sa loob ay puno ito ng lason. Ang pag-alis ni Tala noon ay isa sa pinakamalaking pagkakamali ni Lino. Isang desisyong hinayaan niyang mangyari dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay tumigil na siya sa pag-alam ng katotohanan. Sa isang iglap, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Isang maulang gabi, ilang buwan na ang nakalipas sa loob ng kanyang opisina. Kaharap niya ang isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Donya, kumpirmado," sabi ng lalaki. Inilapag ang isang brown na envelope sa kanyang lamesa. Ang pamilya Del Fuego ay nalugi 15 taon na ang nakalipas matapos ang isang transaksyon sa Dalisay Corporation. Sila mismo ang nagkamali sa desisyon, ngunit ang ama ni Mahalina ay isinumpa na gagantihan niya ang yumaong asawa ninyo. Sa loob ng envelope ay ang buong kasaysayan ng paghihiganti. Isang planong matagal nang binuo na isa sa katuparan ng kanilang pinakamagandang sandata, ang kanilang anak na si Mahalina. Mula noon, naghintay lang si Doña Liwayway. Nagmasid. Naghintay siya ng tamang tiyempo, ng perpektong entablado kung saan babagsak ang lahat ng maskara. At ang kasal na ito, ang entabladong yon, ang liham na ipinadala niya kay Tala ay isang sugal. Ngunit alam niyang hindi siya bibiguin ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak. Tanungin mo ang iyong ina. Nang marinig niya ang mga salita ni Tala, alam ni Doña Liwayway na oras na. Ito na ang hudyat. Naramdaman niya ang pagbaling ng tingin ng lahat sa kanya. Lalo na ang mga mata ng kanyang anak na si Lino. Isang tingin na naghahanap ng kasagutan, ng tulong, ng kakampi. Ngunit hindi niya ibinigay iyon. Hindi pa. Sa halip, dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong silid bago ito muling ipinako kay Lino. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad nang siya'y magsalita. Ang kasal ay isang sagradong seremonya, Lino. Bawat salita niya ay tila isang bato na bumabagsak sa napakatahimik na tubig. Siguraduhin mong alam mo kung sino talaga ang pinapakasalan mo. Hindi iyon isang sagot, isa yung babala, isa yung palaisipan na alam niyang lalong gugulo sa isipan ng kanyang anak. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Lino at ang biglaang pagkasindak sa mga mata ni Halina. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang banayad na senyas mula sa kanyang abogado, si Attorney De Leon, na nakatayo malapit sa sound system. Isang simpleng pagtango, handa na ang lahat. Binaliwala ni Doña Liwayway ang mga tingin. Hinayaan niya silang malunod sa kanilang mga spekulasyon dahil ang isang magaling na manlalaro ay hindi kailanman inilalabas ang kanyang reyna hanggat hindi pa nakakain ang lahat ng kalabang piyon. At sa larong ito, si Mahalina del Fuego ay isa lamang piyon na malapit ng matanggal sa chessboard. Huwag kang makinig sa kanila, mahal. Narinig niyang bulong ni Halina kay Lino, ang boses ay puno ng desperasyon. Palabasin mo na sila, ipagpatuloy natin ang kasal. Napanood ni Doña Liwayway kung paano muling bumalik ang atensyon ni Lino kay Halina. Napanood niya ang muling pagwawagi ng kasinungalingan sa puso ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nabahala. Hayaan mong piliin niya ang kanyang lason. Mas masakit ang gamot kapag malala na ang sakit. Ang mundo ni Lino Dalisay ay naging isang napakagulong silid. Sa isang sulok, ang nakaraan ay sumisigaw sa pamamagitan ng mga mata ni Tala. Sa kabilang sulok, ang kasalukuyan ay umiiyak sa mga bisig niya sa katauhan ni Halina. At sa gitna, ang kanyang kinabukasan ay nakatitig sa kanya. 3 pares ng mga matang kamukhang kamukha niya. Gusto niyang maniwala kay Halina. Mas madali iyon. Ang maniwala na si Tala ay isang manloloko at si Sinag ay isang ahas ay mas madaling tanggapin kaysa sa katotohanang siya, ang makapangyarihang si Lino Dalisay,
ay naging isang tanga. Isang tangang nagpalaya sa kanyang asawa at mga hindi pa isinisilang na anak dahil sa mga kasinungalingang ibinulong sa kanyang tainga. Ang kanyang pride, iyon ang pader na humaharang sa katotohanan. Lino, kausapin mo ako. Ang boses ni Sinag ay pumunit sa kanyang naguguluhang isipan. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na sinusubukang lumapit, ngunit hinarangan ito ng mga security guard. Ang mukha ni Sinag ay puno ng sakit at pagkadismaya. Kaibigan kita, Sinag. Paano mo nagawa sa akin to? Sigaw ni Lino. Ang sakit na nararamdaman niya ay ginawa niyang galit. Mas madaling magalit kaysa umamin sa sariling pagkakamali. Walang katotohanan ang sinasabi niya, Lino. Maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Sinag. Ngunit ang isipan ni Lino ay mabilis na naglabas ng mga alaala na itinanim doon ni Halina sa loob ng mahabang panahon. Isang gabi, ipinakita sa kanya ni Halina ang isang litrato sa social media. Si Tala at Sinag magkasama sa isang coffee shop, masayang nagtatawanan. Magkaibigan lang sila. Mahal. Huwag mong isipin, sabi ni Halina noon. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya ay nagtanim ng duda. Isa pang pagkakataon, habang sila'y naghahapunan. Tumawag pala si Tala kanina. Sabi ni Halina na tila walang mali siya. Hinanap ka. Pero nang malaman niyang magkasama tayo, si Sinag na lang daw ang kakausapin niya. Bawat kwentong ganoon ay isang maliit na patak ng lason na sa paglipas ng panahon ay naipon at kumalat sa buong sistema niya. Magsinungaling! Sigaw ni Lino kay Sinag. Nakita ko ang mga ebidensya. Anong ebidensya, Lino? Mga litrato? Mga kwentong gawa-gawa lang ni Halina? Desperadong sagot ni Sinag. Ngunit hindi na siya nakinig. Ipinako niya ang kanyang tingin sa mga bata. Pinilit niyang hanapan sila ng kahit anong anggulo na magpapatunay na hindi sila sa kanya. Ngunit wala. Ang batang lalaking panganay ay may parehong mga mata niya. Ang batang babae ay may parehong nangiti ni Tala. At ang bunso, mayroon itong isang maliit na nunal sa gilid ng labi, sa eksaktong lugar kung nasaan ang nunal niya. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo, palapit sa mga bata, at yakapin sila. Ngunit ang boses ni Halina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ako ang piliin mo, Lino. Ako ang nandito para sa'yo noon pa man. Humihikbing sabi ni Halina, humigpit ang yakap sa kanya. Ako ang pumulot sa'yo nung iniwan ka niya. Huwag mo akong iiwan ngayon. Huwag mo kaming hayaang sirain niya. Kami, ang salitang yon ang nagpanumbalik sa kanya. Ito ang kanyang kinabukasan, ang babaeng ito, ang kasal na ito. Hindi niya maaaring hayaang gumuho ang lahat dahil lang sa isang pagdududa. Kailangan niyang pumili. Ang masakit na katotohanang maaaring siya ang nagkamali o ang mas madaling kasinungalingan kung saan siya ang biktima. Pinili niya ang mas madali. Pumiglas siya mula sa pagkakayakap ni Halina at humakbang palapit kay Tala. Ang bawat hakbang ay tila milya-milya ang layo. Ang mukha ni Tala ay kalmado, ngunit sa mga mata nito ay nakita niya ang isang universo ng sakit. Huminto siya sa harap nito. Ang amoy ng sampagwita ay muling nanuot sa kanyang pang-amoy, ngunit pilit niya itong isinantabi. Pilit niyang pinatigas ang kanyang puso. Pinatigas ang kanyang boses. Umalis na kayo. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na tila lason. Bawat pantig ay isang pagtatwa sa kung ano ang maaaring idinidikta ng kanyang puso. Huwag ninyong guluhin ang araw ko. Nakita niya ang bahagyang pagyanig sa mga balikat ni Tala. Nakita niya ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata nito. Ang unang emosyon na ipinakita nito simula nang dumating. At ang luhang iyon ay tila kumukulong asido na tumama sa kanyang dibdib.
Ngunit huli na, nakapili na siya. Itinayo na niya ang pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa pride at kasinungalingan. Ang dalawang pangungusap na yon, umalis na kayo. Huwag ninyong guluhin ang araw ko. Ang mga salita ay hindi pa sigaw, hindi rin galit. Ang mga yon ay sinabi ng may lamig. Isang lamig na mas tumagos pa sa kaluluwa ni Tala kaysa sa kahit anong sigaw o insulto. Iyon ang boses ng isang estranghero. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong binalot ng pride. Isang taong piniling maging bulag. Hindi siya sumagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? Inilatag na niya ang katotohanan sa harap nito, ngunit pinili nitong talikuran niyon. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kanyang mga anak. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Hiraya. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang takot at pagkalito sa mga mata ng kanyang mga munting anghel. Inay, hindi po ba tayo mahal ni Itay? Ang tanong na yon na ibinulong ni Amihan ay ang punyal na tuluyang sumira sa kung ano pa ang natitira sa kanyang puso. Paano niya sasagutin iyon? Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang kanilang ama ay tumitingin sa kanila na parang hindi sila nag-e-exist? Dahan-dahan, lumuhod si Tala para magpantay sila ng kanyang mga anak. Hindi na alintana ang mamahaling sahig o ang daan-daang matang nakatingin. Hinaplos niya ang kanilang mga pisngi at pinunasan ang namumuong luha ni Hiraya. Mahal na mahal kayo ni Inay, sabi niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Halik kayo mga anak. Uuwi na tayo. Hindi na niya tiningnan si Lino. Ang makita ang mukha nito ngayon ay parang pagtingin sa isang basag na salamin na sumasalamin lamang sa kanyang sariling kabiguan. Itinuon niya ang kanyang pansin sa nag-iisang bagay na mahalaga, ang kanyang mga anak. Ngunit habang siya'y tumatayo, hindi niya naiwasang masulyapan ang direksyon ni Lino at Halina. Nakita niya ito, ang isang mabilis. Ngunit hindi maitatagong ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Halina. Habang nakayakap ito kay Lino, isang ngiting nagsasabing, "Ako ang nanalo." Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang tumampal kay Tala. Siguro nga nagkamali siya. Siguro ay hindi na dapat siya pumunta. Ang pag-asang mabubuo pa ang kanilang pamilya na mananaig ang katotohanan ay isa lang palang pangarap na gawa sa salamin. Maganda, ngunit sa isang salita lang ay nababasag at nabasag na nga. Buong dignidad niyang tinalikuran ng altar. Tinalikuran niya ang lahat ng mga matang mapanghusga. Tinalikuran niya ang kanyang nakaraan. Nagsimula siya ng maglakad patungo sa pinto. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Ang bawat bulungan na naririnig niya ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Ramdam niya ang pag-asa na unti-unting umaalis sa kanyang katawan na pinapalitan ng isang pamilyar na bigat ng kalungkutan. Ito na marahil ang huli. Ang huling beses na susubukan niya. Mula ngayon, siya na lang ulit. Siya at ang kanyang 3 tala. At iyon ay dapat maging sapat. Malapit na sila sa pinto. Ilang hakbang na lang at makakalabas na sila sa impyernong ito. Ilang hakbang na lang at makakahinga na siyang muli. Ngunit bago pa man nila maabot ang bukana, isang boses ang pumuno sa buong vilya. Isang boses na hindi malakas, ngunit puno ng hindi matatawarang awtoridad. Isang boses na nagpatigil sa lahat, pati na sa pagtibok ng kanyang puso. Sandali, napahinto si Tala sa kanyang paglalakad. Ang boses na yon, kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakita niya si Doña Liwayway Dalisay. Sa unang pagkakataon na dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakapako sa kanya. Ang pagtayo ni Doña Liwayway Dalisay ay hindi mabilis. Dahan-dahan ito
may bigat at layunin na tila isang reynang umaakyat sa kanyang trono. Ang lahat ng bulungan ay namatay. Ang lahat ng paggalaw ay natigil. Kahit ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip, naghihintay sa kung ano ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Lino o kay Tala. Nakapako ang mga ito na parang dalawang matalim na punyal, diretso kay Mahalina del Fuego. Naramdaman ni Halina ang isang biglaang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Sa kabila ng init sa loob ng vilya, ang tingin ng matanda ay may kakaibang bigat, isang bagay na hindi pa niya nakita rito noon. Hindi pa tapos ang palabas na ito, Halina. Ang boses ni Doña Liwayway ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may talim. Naglakad siya palayo sa kanyang upuan at dahan-dahang umakyat sa maliit na entablado kung saan nakatayo ang naguguluhang pari at ang ngayon ay natatakot ng si Halina. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mama? Nautal na tanong ni Halina. Pilit na pinapanatili ang imahe ng isang kawawang biktima. Nginitian siya ni Doña Liwayway, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinatawag mo akong Mama, ngunit hindi mo man lang ako itinuturing na pamilya. Dahil ang pamilya ay hindi nagsisinungaling sa isa't isa. Lumingon siya sa kanyang abogado na si Attorney De Leon na tila naghihintay lang ng hudyat. Attorney, kung maaari. Tumango ang abogado at may kinuha sa kanyang briefcase. Isang remote control. Itinutok niya ito sa malaking puting screen sa likod ng altar na kanina lang ay nakahandang magpakita ng mga litrato at video ng masayang magkasintahan. Sa isang pindot, ang screen ay umilaw. Ang lumabas ay hindi larawan ni Lino at Halina. Ito ay isang lumang artikulo mula sa isang business journal na may petsang 15 taon na ang nakalipas. Ang headline, Del Fuego Trading, Bangkarote, matapos ang maling desisyon sa stock market. At sa ilalim nito, isang larawan ng isang pamilya, ang pamilya Del Fuego, kabilang ang isang batang-batang si Mahalina at ang kanyang galit na ama. Isang malakas na pagbulong ang muling kumalat sa mga bisita. Ang pamilya Del Fuego, paliwanag ni Doña Liwayway, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa sound system, ay dating kasosyo ng Dalisay Corporation. Isang maliit na kasosyo, ngunit dahil sa kanilang sariling kasakiman at maling desisyon, nawala ang lahat sa kanila. At mula noon, sinisi nila ang aking yumaong asawa. Sinisi nila ang aming pamilya. Hindi totoo yan, sigaw ni Halina. Ang kanyang boses ay matinis sa takot. Gawa-gawa niyo lang yan, para siraan ako. Hindi siya pinansin ni Doña Liwayway. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa naguguluhang si Tala. At ikaw, Hija, sabi niya nang may bahid ng lambing. Alam kong nagtataka ka kung paano ka nakatanggap ng imbitasyon na may kasamang mahiwagang mensahe. Nagulat si Tala. Paano nalaman ng matanda ang tungkol sa liham? Ako ang nagpadala ng sulat kay Tala. Pag-amin ni Doña Liwayway na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Lino at Tala. Dahil alam kong darating ang araw na ito at ang katotohanan ay kailangan ng isang malaking entablado para marinig ng lahat. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang anak. Ang mukha ni Lino ay isang magulong canvas ng pagkabigla, pagtataksil, at unti-unting pagkaunawa. Ang mga pader na itinayo niya ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Pinagbigyan kita sa kahibangan mo, Lino, sabi ni Doña Liwayway. Ang boses ay may halong sakit at pagkadismaya. Hinayaan kitang maniwala sa mga kasinungalingan niya dahil gusto kong ikaw mismo ang makakita kung gaano karupok ang pundasyong pinagtayuan mo ng iyong bagong buhay. Ngayon, oras na para harapin mo ang katotohanan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Halina. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa huling desperadong pagtatangka, sumigaw siya.
Mga kasinungalingan, puro kasinungalingan. Wala kayong patunay na anak niya ang mga batang yan. Ngumiti muli si Doña Liwayway, isang ngiting malamig at puno ng kasiguraduhan. Sigurado ka? Sumenya siya sa kanyang abogado. Maingat na binuksan ni Attorney De Leon ang isang selyadong brown envelope at inilabas ang isang dokumento. Ang mga salita sa ibabaw nito ay malinaw, kahit mula sa malayo. DNA test result. Kung ang mga naunang revelasyon ay mga bitak lamang sa pader na itinayo ni Lino, ang mga salitang DNA test result ay ang sledgehammer na tuluyang gumiba sa lahat. Nakatitig siya sa papel na hawak ni Attorney De Leon na tila iyon ang sentensya sa kanyang kamatayan. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga, mas malakas pa kaysa sa nagulat na mga bulungan ng mga bisita. Paano? Paano kayo nagkaroon niyan? Narinig niyang tanong ni Halina. Ang boses ay manipis at nanginginig. May mga paraan, Mahalina. Sagot ni Doña Liwayway, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Mga paraan na hindi mo maiintindihan dahil ang isipan mo ay puno ng paghihiganti. Ilang buwan na ang nakalipas, dinalaw ko ang aking mga apo nang hindi mo alam. Kumuha ako ng hibla ng kanilang buhok. Ganoon kasimple. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Halina. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Attorney De Leon habang iniaabot nito ang resulta kay Lino. Nanginginig ang kamay ni Lino nang abutin niya ang papel. Ang mga numero at teknikal na salita ay lumalangoy sa kanyang paningin, ngunit dalawang bagay ang malinaw na malinaw. Ang pangalan ng tatlong bata, Amihan, Hiraya, at Likha Bonifacio. At ang resulta sa dulo, probability of paternity, 99.99%. Binitiwan ni Lino ang papel. Ito'y dahan-dahang lumipad pababa na tila isang puting dahon sa taglags bago tuluyang lumapag sa sahig. Sa isang iglap, ang lahat ng kasinungalingan ni Halina, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang katigasan ng ulo ay nawasak. Ang natira na lamang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Nagkamali siya. Isang pagkakamaling sinlaki ng mundo. Tumingin siya kay Tala. Ang babaeng minsan niyang sinumpaang poprotektahan ay nakatayo roon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Ngunit hindi pa tapos si Doña Liwayway. Mayroon pa siyang huling baraha, ang alas. Kung hindi pa sapat ang siyensya para sa iyo, Lino, sabi niya, ang boses ay mas malambing na ngayon. Baka ito, sapat na. Naglakad siya palapit sa mga bata na hanggang ngayon ay nasa likod pa rin ng kanilang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Likha, ang bunsong lalaki. Sa isang napakagiliw na kilos, maingat niyang inalis ang buhok na tumatakip sa likod ng tainga ng bata. Tumingin ka, anak. Napatingin si Lino. At doon, sa balat ng kanyang anak, nakita niya ito. Isang maliit na balat. Isang birthmark. Isang perpektong hugis bituin na balat. Isang balat na minana. Walang kamalay-malay, itinaas ni Lino ang kanyang kamay at hinawakan ang likod ng kanyang sariling tainga. Sa eksaktong lugar, naroon din ang parehong marka. Isang maliit na bituin na palaging tinutokso sa kanya ni Tala noon bilang kanyang lucky star. Iyon na iyon. Ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan. Hindi na kinaya ni Halina. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyang nalusaw. At ang lumabas ay ang tunay niyang mukha. Isang mukhang puno ng galit, pagkabigo, at purong puot. Mga demonyo. Sigaw niya, ang boses ay garalgal. Dapat sa inyo mamatay, manloloko. Ninakaw ninyo ang lahat sa amin. Dapat lang nakunin ko ang lahat sa inyo. Nagsimula siyang magwalay, hinagis ang mga bulaklak sa altar. Sinusubukang sugurin si Doña Liwayway.
Ngunit ang mga security guard ay mabilis na kumilos, hinawakan siya sa magkabilang braso. Habang siya'y kinakaladkad palabas, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lino. Wala nang pagmamahal doon, wala nang pag-aalala. Tanging malamig na galit at ang pangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, Lino Dalisay. Hindi pa. Ngunit si Lino ay hindi na nakikinig. Ang kanyang buong mundo ay bumagsak sa isang tao lamang. Si Tala. Nakita niya ang bigat ng maraming taon na nawala sa mga balikat nito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya mismo ang nagdulot. At sa kauna-unahang pagkakataon, tunay niyang nakita ang 3 bata sa harap niya, hindi bilang mga akusasyon, kundi bilang mga biyaya. Mga biyayang itinapon niya. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng nagkalat na mga bulaklak at ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Bumaling siya kay Halina na pilit na inilalabas. Ang kanyang boses ay basag. Halos isang bulong na puno ng sakit at galit at pagsisisi. Tapos na tayo. Ang pag-alis ni Halina ay parang paghupa ng isang marahas na bagyo. Ang natira ay ang pinsala. Mga nagkalat na bulaklak na tila mga luha sa sahig, mga nabaling upuan, at ang nakabibinging katahimikan ng isang selebrasyong naging isang libing. Dahan-dahang nagsialisan ng mga bisita, nag-iiwan ng mga bulungan at mga tinging puno ng awa at pag-uusisa. Ayaw nilang umalis, ngunit alam nilang ang pribadong drama ng pamilya Dalisay ay hindi na para sa kanilang mga mata. Naiwan sa loob ng villa ang mga taong tunay na mahalaga. Si Lino, na nakaluhod pa rin sa sahig, isang estatwa ng pagkawasak. Si Tala, na nakatayo sa di kalayuan, yakap-yakap ang kanyang 3 anak, na ngayon ay tahimik, na umiiyak, nalilito sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. At si Doña Liwayway, na nakatayo sa gitna ng lahat, isang tore ng lakas na ngayon ay nagpapakita ng bahagyang pagod. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ng mga bata at ang tunog ng alon mula sa labas na tila walang pakialam sa mga pusong winasak sa loob. Si Lino ay parang isang taong nalunod. Bawat kasinungalingan ni Halina, bawat salitang pinaniwalaan niya, bawat araw na ipinagkait niya sa kanyang mga anak ay bumabalik sa kanya na parang malalaking alon. Tinatangay siya palayo sa pampang ng katinuan. Paano ko ito nagawa? Paano ako naging ganito kabulag? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dapat sanay nag-aalaga kay Tala nung ito'y naglilihi, mga kamay na dapat sanay unang bumuhat sa kanyang mga anak. Ngunit ang mga kamay na ito ay naging kasangkapan ng kanyang pride at kahangalan. Dahan-dahang lumapit si Doña Liwayway kay Tala. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito, isang kilos na puno ng paghingi ng tawad at pag-unawa. Umuwi na kayo sa hasyenda, mga apo ko, sabi niya sa mga bata. Ang kanyang boses ay malambing na ngayon. Doon, ligtas kayo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tala. At ikaw din, Hija. Oras na para umuwi ka. Umuwi. Ang salitang yon ay tumama kay Tala. Ang Hacienda Dalisay, ang lugar kung saan siya minsan nangarap. At ang lugar ding pinagmulan ng kanyang pinakamatinding sakit. Pwede pa ba siyang bumalik doon? Ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga anak, alam niya ang sagot. Ito ay hindi na para sa kanya. Ito ay para sa kanila. Para sa kanilang karapatan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ang pagtango na yon, ang tila gumising kay Lino mula sa kanyang pagkakatulala. Nakita niya silang naghahandang umalis. Nakita niya ang kanyang pamilya, ang tunay niyang pamilya na naglalakad palayo sa kanya. Isang takot na mas malala pa sa kahihiyan ang kumapit sa kanyang puso. Ang takot na baka ito na ang huli, na baka sa pagtalikod nila
tuluyan na siyang maiiwang mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Hindi siya papayag. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat paggalaw ay mabigat, na tila pasan niya ang buong mundo. Ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot na, ang kanyang perpektong ayos na buhok ay gulo na. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng makapangyarihang bilyonaryo. Ang nakatayo na lang ay isang lalaking basag at puno ng pagsisisi. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Bawat hakbang ay isang pakiusap. Napahinto si Tala nang makita siyang papalapit. Automatiko niyang inilagay ang kanyang mga anak sa kanyang likuran. Isang proteksyon na nakilos na lalong nagpadurog sa puso ni Lino. Huminto siya sa harap nila. Napakalapit, ngunit parang may isang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanila. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga anak na ngayon ay sumisilip mula sa likod ng kanilang ina. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Tiningnan niya si Tala. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga mata ay namumugto. Ngunit mayroon pa ring apoy ng katatagan doon. Ang apoy na minahal niya noon. Ang apoy na siya mismo ang sumubok na patayin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Ano ang sasabihin niya? Anong salita ang sapat para punan ang 3 taon ng sakit at pag-iisa? Sa huli, 2 salita lamang ang nagawang lumabas mula sa kanyang tuyong lalamunan. Sinabi ng halos pabulong basag sa bigat ng kanyang pagsisisi. Tala, patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay lumutang sa hangin. Mabigat sa pagsisisi, ngunit magaan sa pag-asa. Hindi sumagot si Tala. Hindi siya tumango. Hindi rin siya umiling. Nakatitig lang siya kay Lino. Ang mga mata ay tila isang malalim na karagatan na naglalaman ng lahat ng sakit na hindi niya kailanman binigkas. At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Lino ang isang bagay na mas malalim pa sa kahit anong salita. Ang kapatawaran ay hindi isang switch na bubuksan lang. Ito'y isang tulay na kailangang buuin muli, piraso bawat piraso, sa ibabaw ng ilog niyang luha at mga nasirang pangako. At ang pagtatayo ng tulay na yon ay kanyang responsibilidad. Tumango lang si Tala kay Doña Liwayway at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ginabayan ang kanyang mga anak palabas ng villa. Hindi niya pinigilan si Lino na sumunod sa di kalayuan, ngunit hindi rin niya ito inanyayahan. Binigyan niya ito ng espasyo, isang espasyong kailangang pagtrabahuhan ni Lino para marating. Makalipas ang ilang araw, ang Hacienda Dalisay, na matagal nang nababalot ng malamig na katahimikan, ay muling nagkaroon ng buhay. Ang mga tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa malawak na hardin, isang tunog na matagal nang hinahanap-hanap ng mga pader ng lumang mansyon. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Lino sa damuhan. Pinapanood ang kanyang mga anak. Ito ang unang pagkakataon na tunay silang nagkasama. Si Amihan at Likha ay nag-uunahan sa pagbuo ng isang tore gamit ang mga building blocks, habang si Hiraya naman, ang kanyang munting prinsesa, ay tahimik na gumuguhit sa isang pirasong papel. Ang bawat sandali ay awkward at puno ng pag-aalinlangan. Hindi alam ni Lino kung paano maging isang ama. Nang subukan niyang tulungan si Amihan sa tore, hindi sinasadyang natabig niya ito at gumuho ang lahat. Nagtawanan ang 2 bata at sa unang pagkakataon, isang tunay at hindi pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lino. Mula sa balkonahe ng mansyon, pinapanood sila ni Tala. Sa kanyang tabi ay si Doña Liwayway. Bigyan mo siya ng panahon, Hija, mahinang sabi ng matanda. Ang isang taong matagal na nabulag ay kailangan mo ng masanay muli sa liwanag. Alam ko po, sagot ni Tala. Ang mga mata ay hindi inaalis sa eksena sa hardin. Ginagawa ko naman po ito para sa mga bata. Sigurado ka bang para lang sa kanila? Tanong ni Doña Liwayway, may bahid ng nakakaalam ng ngiti.
Hindi sumagot si Tala, ngunit isang bahagyang pamumula sa kanyang mga pisngi ang naging sagot. Sa ibaba, lumapit si Hiraya kay Lino. Inabot nito ang kanyang ginuhit, isang magulong larawan ng 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw. Sa ibabaw, nakasulat sa pambatang sulat, "Ang pamilya ko." Naramdaman ni Lino ang pag-init ng kanyang mga mata. Maingat niyang kinuha ang papel na tila ito ang pinakamahalagang kontrata na nahawakan niya sa buong buhay niya. Tumingala siya sa balkonahe at ang mga mata nila ni Tala ay muling nagtagpo. Wala nang galit sa mga mata nito. Wala nang sakit. Ang nakita niya ay isang bakas ng pagod, ngunit sa ilalim noon may isang kislap. Isang napakaliit, ngunit hindi maikakailang kislap ng pag-asa. Hindi siya nginitian ni Tala, ngunit hindi rin ito umiwas ng tingin. Ito'y isang tahimik na pag-amin na marahil sa paglipas ng panahon, sa gitna ng mga nagibang pader, may isang bagong pundasyon na maaring itayo. Alam ni Lino na mahaba pa ang daan. Ang pagbuo muli ng tiwala ay mas mahirap pa kaysa sa pagpapatayo ng kahit anong gusali. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang 3 anak at ang babaeng nag-iisang nagmay-ari ng kanyang puso, alam niyang ito ang pinakamahalagang proyekto ng kanyang buhay. Ang kanilang bagong liwayway, ang kanilang bagong simula. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang itatayo niya ito sa pundasyon ng katotohanan. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lino at Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na harapin ang pagkakamali, sa lakas na bumangon mula sa pinakamasakit na pagbagsak, at sa pananampalatayang mayroong bagong umaga kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,